So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, so syempre as promise at para magawa din natin yung schedule natin, sabi ko nga sa inyo, yung December is para sa inyo, Christmas gift ko sa inyo ang December, kaya sobrang fully pack yung mga reviews natin dito. So nauna na natin yung December 1 and 2 semifinals ng Isabuhay 2023. You can check it out sa channel natin. Then December 3 to 17 Isabuhay 2017 reviews. Tapos na natin yon kagabi. Pwede nyo i-check, uploaded na yung Mot Sorhenyo. Tangina, sobrang ganda ng laban na yun. Then ngayon, tournament na naman, 2x2 3 or sabihin natin 2x2 2017. Grabe, no? So fully packed talaga yung December at ginawa ko talaga to para sa inyo, no? Starting January 16 or sabihin natin 17, 18, doon na tayo ulit papasok sa mga request videos nyo. Actually, ang dami ng request videos dito sa notebook ko, parang hanggang February na tong mga request nyo. So, tignan natin, no? Nakaka-excite kasi syempre, still, no? Andyan kayo para tangkilikin yung content ko, no? So I'm doing this because for the passion, no? Titripan ko na talaga mag-review ng mga battles. So waiting na lang talaga ako na mapansin, joke lang, no? Waiting talaga ako na may collaboration. So actually, wag na natin sabihin yung ano. Wag na natin sabihin yung mga kakaibang ano. Basta abangan niyo na lang kung sakali, no? So, ayun, Shernan Mzite versus Mickey D, Wise 1. Ito yung unang battle sa bracket A, 2x2 2017, first round. So, tignan natin, panoorin natin. Actually, nakalimutan ko na yung battle na to. Ang mga naaalala ko na lang dito is yung Mzite, Shernan, Crazy Mix Basilio, yung Jonas Lipcram, Divilim Civil, naalala ko pa yan, yung Damsa. Pero yung sa kabila kasi malalupit yung mga nasa kabila eh. Andun yung Tipsy D, andun yung price tag, diba? So tignan natin kung anong klaseng battle yung ma-review natin dito sa tournament na to. Okay? So iba eh, feeling ko iba yung vibes ng 2017 2x2 kaysa dun sa unang dalawang na review natin na 2x2 2012 tsaka 2013, no? Sila, which is yung Team SS at Team Iron yung nag-champion. So tignan natin. Let's see. Let's go. Umpisa na natin to. Natin tig 3 minuto. Sige, D-Wise. Yan, dinig ba? Game. Shernan at Mzite, pinaka-pogi at pinaka-cute agad ng ligang nakalaban namin. Doon pa lang tayo na kami. Yun ang bulong-bulong ang nakakarinde na sinasabi ng marami. O sige, ikaw na ang pogi. Ikaw na ang cute. Puta, mapilang kami. Pero wag kayong mangmamaliit mga pre. Pagkat mas pangit pa sa pangit ang sasapitin nyo ngayong gabi. Ano, B-side game? Hoy, pangit tang ina ka. Bakit masyado kang pa-cute? Paano mo nagagawa yung hayop ka? Mukha ka na may cancer na cute. Si Mzite mahilig sa sex. Si Shernan mukhang number 9. Ikaw na mismo nagsabi dun sa Team TG na magaling kayo sa 69. What? Magaling kayo sa 69? So nagkatikiman na kayo? Di ba mga tol, nakakadire? Naknang puta naman Shernan, no? Magaling kang pumili. Pero pansin nyo ba na baliktaran yung ginamit namin ngayon na anggulo dito sa pagsulat? Oo, ganyan kami bumasag ng ekspektasyon ng mga utak nyo sa lunga. Kasi totoo naman po, di ba? Na kahit di pa natatapos itong battle, may panalo na daw agad. Na keso si Shernan at Mzite, kagad ang aming nakatapat. At po, kami naman po ay aminado na kami yung dihado sa bakbakan. Pero pustahan dito sa laban, kami ang Bicolanong mag-aaral Marquez pag magkakaroon ng Pacquiaoan. Okay. Kaya expect Marquez, the Pacquiaoan. unexpected. Sa pagkatalo, kami exempted. Kami ang dead-end, tang-ina nyo dito sa unang round, you will end it. At Metro Manila's most handsome. Sa pagkamatay, kayo excited. MW, kayo nagda-drive-by. Kami ang tunay na most wanted. Kaya bang! Okay, nagustuhan ko yung MW, Most Wanted. Okay, nagustuhan ko yun. Sa pagkamatay, kayo excited. MW, Malakas. kayo Malakas to. nagda-drive-by. Kami ang tunay na most wanted. Malakas yung pinapakitang performance ng
ng Mickey D at Wise One. So mamaya na tayo mag-comment, tapusin natin. Pero so far maganda yung pinapakita nila. Kaya bang, bang, bang! Teka lang, Mick. Ano ibig sabihin mo ng bang, bang, bang? Wala nang paligay-ligay pa pinupunto ko, si Ryan Bang! Kasi itong si M-Site, kung alam nyo lang, galit na galit sa akin nung nakaraan. Nag-post kasi ako sa FB ng Pinoy Hip Hop RIP, nag-rap na si Ryan Bang. Nako naman, Mickey D. Baka gumagawa ka lang ng kwento. Hindi po yun invento. Sa katunayan pa nga yan, binugbog ako ng 3GS sa komento. Puta, di palag-palag na yan. Bakit? Gusto mo ba ng argumento? Kasalanan ko ba na pangit mong sulat ang ginamit ng Koreanong nagpapakageto? Ang inang yan, open si Gago. Yung post naman pala ng tao, hindi sa kanya nakasentro, kaya uulitin ko, di namin kasalanan. Kung yung dila, mas balaktot pa sa baba nito! Kaya Shrek ng kamusta? Ba't mukha kang laging may bigat eh? Ano daw? Ng kamusta? Shrek pa ng... sa baba nito! Kaya Shrek ng kamusta? Shrek ng... Ba't mukha kang laging may bigat eh? Gago. Shrek ng kamusta? Bakit mukha kang may pighati? Ito naman si Boy Gilagi, no? Oo nga, mukha kang si Donkey pag nakangiti. Tapos ikaw pa ang pinaka-cute sa 3GS? Pues wala kaming pake. Mickey D at Wise One? Toman at Cripply, kami ang airport ng Bicol, kaya mas cute pa rin kami! Okay, malakas. Eh, Shernan, tatanungin kita. Ano ibig sabihin mong ng angkan ng Xing po? Baka gusto mong pabugbog ka namin kay Lee Min Ho. At Shernan, magtapat ka nga. Anak mo ba si Husky? Pareho kasi kayong babalo! Pero maiba naman tayo. Atin na tong patugtugin. Instrumento ng kamatayan. Sige ngayon mo to tinggin kasi kalahating halimaw at musika ka, diba? Pwes ito ang dapat na gawin. Hawak sa ulo, lasa sa leeg para nag-play ng violin. Nagtangina ka? Nagpe-play ng violin. So, hindi ko alam or hindi ko sure kung kanino ko narinig yon. Pero isa lang yung nakakasigurado ko. Narinig ko na yun sa ibang battle, yung ganong setup tsaka ganong punchline, no. Yung hawak sa ulo, gilit sa leeg para nag-violin. So, narinig ko na yon. Hindi ko lang matandaan kung kanino ko narinig, no. So, sa dami ng na-review natin, 500 plus na yung videos natin eh. So, nakalimutan ko na kung kanino ko narinig. So, ayun. Isa ka pa? Hindi ka ligtas dito, Christian! Kami malay sniper kung umasinta na bang silbi ng Christian! Kahit tawagin si Jonas at Lipram, wasak lang sa amin ang eardrum, yanig ang mundo ng 3GS! Wise Mick ang the big one! At di ba bati pa kay Dickman? Nako, Shernan, wag ka nang tumanggi. Ang punto ba ng pagkakaibigan ay pera-pera na lang ba, pre? Di ba lumapit si Lil dyan kay Cheng de la Cruz? Sa organizer na nakaaway mo, doon ka biglang narindi. Sa gustuhan niya matulungan to nasunugan mo, kakampi. Sobrang kupal mo pala, bayaw. Hindi ka tunay na katropa. Nililok na lang ni Lil dyan yung pride niya para makatulong sa pamilya, Gabriola. Anong M-site sabihin mong hindi? Di ba gusto niya siya palaging nasusunod? Kaya nung nakaaway niya si Lil dyan, pati kay Lil dyan, ikaw na rin ay tumalikod! Mga kupal! O ano, kala nyo ganun-ganun na lang? Lalabas sa amin ngayon yung baho nyo, ilang beses nyo man napagtakpan at natuto lang naman kami sa inyo. Sinabi nyo na to, saan nakaraan na di naman niya kami tatapat sa inyo? Kung di namin kayo kayang tapatan, tayo mga kupal! Okay, ang galing. Hindi biro yung pinakita ng MW ng Mickey D Wise One. Malakas yun, tol, na gustuhan ko. Hindi, para sa akin, hindi naging pilit yung mga jokes nila, yung patawa nila, yung mga performance nila. Actually, nagustuhan ko. Ano lang, go with the flow lang. Pero isa lang yung napansin ko, medyo nagkukulang sila sa mga punchline, nagkulang sila sa mga punto. Feeling ko yung ibang mga linya nila is hindi tumatama kila Shernan M-Zite. Sabihin nating may mga lines sila na direkta kila Shernan M-Zite pero hindi ganun kabigat at hindi ganun kalalim yung tama nun, yung sugat nun. Minsan naman may tumatama, minsan naman may feeling ko may sobrang lawak na hindi tumatama talaga. Parang feeling ko pwedeng i-apply sa ibang battle MC, no? So ayun, overall maganda yung naging performance. Nagustuhan ko yung performance, yung mga jokes hindi naging pilit, pero medyo nagkulang lang sa bigat ng punto at suntok. So yun lang, pero overall maganda naman yun. So M-Zite, share na naman tayo. Ako muna!
Liljan, mga tanga, nakakarinde, nakakasawa. Hindi yun dahil doon, kasi si Liljan, nandidiskarte ng may asawa ng may asawa. Ha? Tanginan nyo, yung laban, malabakyaw. Yung mga sulat nyo, sarap itapon sa Spratly. Malabakyaw, kaya pala, kakampi mo si Bradley. O ano, cute, tsaka pogi, nahihibang ba kayo? Tama ngang pogi at cute, tapos ma-feel lang kayo. Ba't na naman? Tangina kayo ang unang team na mare-reject. Gago, hindi to game show sa TV. Di nyo to madadaan sa paawa effect. Tapos sila daw magpapakamarkes kapag ka nagkabakyawan. Aba yung linya, pangbaguhan. Talagang kami ang bakyaw dito, sanay kami magpatulog ng dayuhan. Tapos eto pa, tangina, dadaanin nyo kami sa gulang, nako. Hindi kayo effort. Nagsasyabu lang kayo. Dos por dos game? Game. Hindi pa! Hindi pa! Hindi Kasi pa sila pala. daw ang effort ng Bicol! Yung mga linya, kala mo pambigatin! Papabugbog nyo kay Limin, no? Baka mauna ka! Li! Baghen! Dos por dos game? Game. Huwag nyo muna sila pansamantagal dahil mukhang mga hindi naman to lumalaban. Simulan na natin ang lagasan, sasagasaan na lahat ng haharang. Wala kami pake, sisibakin namin lahat ng malalaking trosong humambalang dahil kami pa rin to, ang dating Team SM. Oo, tumabalang. Sino kalaban? Mickey D at Waisun. Wuntog ko kaya ulo mo. Ano yan, ibang klaseng gimmick? Nung iniisip mo ba yung pangalan mo, may time limit? Siraulo ka ba? Gago! Gago, crazy yan! Kaya halata lang sa kanila ang mali. Hindi lang sa pangalan, pati pagsikat sa liga, minamadali. Wala, sa paanong paraan? Titirahin yung ibang MC sa mga laban nila para magsigawan yung mga tao. Akala nyo nakakatuwa? Asapon, muta, puweng, katarata, basta ang sakit nyo sa mata. Nakakaluha! Ano, walang ibang paraan, damay ang sibilyan? Di ang gawaing lalaki, bakla. Pag kami umasinta, tutukan, shotgun, alam bukake sa mukha. Patang hilig nyo sa formang may nakasabit na ID lace. Pag nagsusuot ng cup, yung strap nakasagad, nakabaliktad, labas patilya, pawis na pawis. At ang itim mo pala talaga. Yung kulay mo parang loob ng tunnel. Sa sobrang itim, nung dumaan siya ng Quiapo, inagisa ng towel. Okay, ganda yun. All the way from Bicol, nag-try out sa Cavite, nagbabakasakali sa liga. May dala-dala pang manok, isang sakong niyog, 10 balot ng pili at nganga. Tapos nung freestyle battle na, mga wala pala magandang sasabihin. Pakonsuelo na lang kung ba't kayo nakapasok, kundi dahil sa produkto nyo, wala kayong aanihin. Natubos mo na ba yung kalabaw? Yung kalabaw na mukhang iguana. Balita ko, mababa lang daw interest nun ah. Sino ba sinangla? Sa Cebuana. Okay. Nagsangla ng isa at dalawa sa ikatlong araw ng pang-apat na buwan. Tutulungan ko kayo mga brother. Kunin nyo na ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat, yun ang reference number. At eto, Gago. Ayos yun. Eto, nung laban niya kay Mot, sabi niya nakikisabit lang daw sa liga. Mag-usap nga tayo, pare. Lahat tayo pare-pareho lang sabit dito. Depende na lang sa layo ng biyahe. Tapos nung mga nakasabit, gusto katabi ng driver. Halatang sapig makauwi. Ang kapal, mga hindi pa nga nagbabayad, humihingi na ng sukle. At nung laban mo kay Mok, ang yabang mo ah. Sama mo makatingin, yung titig talagang bumabakat. Naaalala ko sarili ko sa'yo dati, ganyan ako katapang nun eh. Nung di pa ako pumapalag. Huwag ka masyadong matapang, Brad. Dito sa Maynila, di namin kukonsintihin yung trip mo. Tsaka ka na umastang may tira at ibang level pag dalawa na brief mo. Natural, sasabihin nyo na mayayabang kami. Malalaki na ulo. Kung magsalita, akala mo lubos kaming kilala. Pero pag kinausap nun, hindi nga alam kung saan kami nakatira. Wala tong punchline. Lahat tayo may yabang sa katawan. Ano kayo? Perpektong tao? Tsaka na kayo magreklamo pag inapakan namin pagkatao nyo nang wala sa entablado. Ano ba Nice. sa Mickey D at Wise Moon? Bukod sa negro at Punto. bobo sa spelling. Kung tutusin, pabor na pabor sa inyo ang laban, kung usapang anggulo lang, marami kayong masasabi sa amin. Habang kami, parang nakikipaglaban sa wala, putya, sobrang hassle. Pinag-aralan namin ng Bicol at sa inyo,
Vulcan lang ang nakikita naming perfect angle. At bukod sa battle, Inang lupit nun. Nakikipaglaban sa wala, putya, sobrang hassle. Pinag-aralan namin ng Bicol at sa inyo, Vulcan lang ang nakikita naming perfect angle. Version, par. at bukod sa battle, kahit sa mga aspekto, yung speed nyo pampano. Hindi lang kayo, pati kami. Napapaspit sa kanta nyo. Mickey D, Wise One, Team MW. What the F? Parang bitin sa tansya ko. Kasi dapat MWF, SS total, mga weak naman kayo. Time, 3 minutes. But, tayo ba lang ba na Wise One? Okay, so nakita ko na, napansin ko na yung pinagkaiba ng dalawang team. So sabi ko nga, yung Mickey D, Wise One, okay yung performance nila. Nagkulang lang sila sa mga mabibigat na linya, effective lines, punchline, haymakers. Ayun lang talaga yung pinaka napansin ko sa Mickey D, Wise One. Hindi masyadong tumatama yung mga linya nila sa MZ Shernan, at feeling ko may mga generic lines sila na pwedeng i-apply din sa iba. Jokes, sabi ko nga natural yung jokes nila, tumatama yon, pero hindi ganun talaga ka-effective, no? I mean, effective siya pero hindi siya ganun kabigat at kalalim pag tumama kila MZ Shernan. Ayun yung napansin ko. So bibigyan ko ng 8 puntos yung Mickey D, Wise One. Okay naman overall maganda naman yung performance. Yung chemistry nila hindi ko pala nabanggit. Nagustuhan ko yung chemistry nila. Yes, hindi sila nangangapa, no? Salitan talaga sila, sabay talaga sila. So chemistry for me okay yun. Maganda yun. Pero pagdating ng Shernan MZ, syempre una-una ko napansin yung ano rin nila, yung rebuttals. Para sa akin, naging edge ng Team SM yung rebuttals kasi pangalawa sila mga banat, isa yon. Pangalawa yung content. Yung content naman for me naging effective din. Yung jokes nila naging effective din sa crowd. Kaso hindi ko siya kayang i-perfect 10 kasi medyo nakukulangan pa ako sa mga haymakers at saka sa mga punchline. Kumbaga kung nakulangan ako sa Mickey D at Wise One, nakulangan din ako sa mga haymakers at punchlines ng Team SM. Pero overall, ibibigay ko sa Team SM yung round 1. Bakit? Kasi mas nagustuhan ko yung punto nila, yung reruns nila, yung mga punto, ang angulo nila, yung mga bars nila. So, sa content, feeling ko mas lamang ang Team SM doon compared sa ginawa ng Mickey D, Wise One. Kung i-per element natin, sabi nating jokes, pares silang 10 doon para sa akin. Mga bars, mga effective lines, lamang ang Team SM doon. Sa performance, sa chemistry, gahibla lang, no? Gahibla lang kasi nagustuhan ko naman yung chemistry ng Mickey D, Wise One, eh. Gahibla lang, pero I'll give it to Shernan MZ pa rin sa chemistry. So, bigyan natin ng 9-8 na score to in favor of Shernan MZ. Konti lang, gabuk lang to. Siguro kung i-scorean ko yung round 1 nila, siguro 90 to 88 lang or 90 to 86, parang ganun lang. Ganun lang kadikit yun. Lumamang lang sa ibang aspeto yung Team Shernan MZ. Pero same naman sila, para sa akin medyo nagkulang sa mga mabibigat na linya na pwedeng magkumeo talaga sa bawat isa. So, ayun lang. 9-8 Team SM. Takina yung sinabi ni Shernan, biglang naaalala ko. Sinabi niya yung mayon, o naalala ko yung bigla nung nakatingin ako sa baba mo. Bars yun ha, perfect angle. Agoy. Yan! Negro daw ako. Kaskas na angle na yan. Pero mayroon ako ngayong aaminin. Ako talaga yung itim na Nazareno. Sumamba ka ngayon sa akin. At nagsasabu daw kami. O syempre, of course bro. Sa katunayan nga mga pre, siya talaga yung source ko. O tapos, kami daw palagi nakadikit sa driver. Tutupo yun yung mga tol. Kasi inip na kami magka-division yung flip-top sa Bicol. May problema kayo sa ribat? Kaya lang yan. At speaking of ribat, puta, wag kang makulit. Kasi sobrang tinte ko mag-ribat, kayang-kaya kitang ibalik hanggang sa maging tamod ka ulit. Sir, naalala mo ba? Kay Flip si Datwa, yung mismong linyang sinabi mo sa kanya. Puta, pinabilang mo na yung bulbul ng tao, tapos yung ribat mo, tamod pa? Aba! Walang duda. Bakla ang puta. Pero matanong kita, Mick, ba't ba kumampayan kay Sight?
Marami kasing chicks si Christian. Kaya kumampi siya kay Sight. Nag-away kasi sila ni Lil Jan. Kaya pala kumampi ka kay Sight. Sobrang pangit kasi ni Shernan. Kaya pala kumampi ka kay Sight, pues wala pa rin kaming pake pagkat kupal ka pa rin kahit Kahit tumampi ka kay Sight. Kaya real Sight, tangina mo, literal ka na may shit side type na type kung wasakin tong keyboard warrior. Oo, ako ay beast mode in this night. Kaya bigwasan na yan ang left right bago pa magkaroon ng fist fight. Kasgas na yung steel mo wala side A. Huwag nang magbaka sakali ito sa B-side. At balik tayo sa Galing. realidad. Kamulti. Si Bill pa sa akin nagbigay ng info. Lahat daw ng 3GS, babaero. Ako, wag na kayong mag-alibay. Ano ba talaga ibig sabihin ng 3GS? Tatlong girlfriend sabay. Tapos tawag yun sa mga asawa at syota nyo, baby. Shoutout sa mga misis nyo. Baby tawag sa inyo ng mga to, puta. Baka triplets kayo. At lalong-lalo na to si M-Site. Nagbistulan ng baka yung chicks niya kasi ginawa ng gatasan. Hilig po nitong tumira ng Pinay na labas-masok ng Japan. Teka. Tumira? Labas-pasok? Papato. Sobrang fuckboy mo palabay. Ang ganda nga ni Maria Gracia no? Oo nga eh. Pero kumusta raw sabi ni Ann Kawai? Mga babaero. Kaya pala laging may mga tulo to. Sa butika, pag bumibili ng pinbid, nahihiya pang magtanong yan eh. Nang ano tol? Kung may right med ba nito? Si Manggat si Supot, nahihiyang magtanong kung may right med ba nito. Sabay! Si Manggat si Supot, nahihiyang magtanong kung may right med ba nito. At speaking of fuckboy, ayoko sana tong iboka. Sight, may nangyari sa amin. Bago pa mag-ibang bansa ang iyong syota, tinulit ko yung pagkakataon, nilamas-lamas ko yung joga sabay hawak sa magkabilang nipol. Na para nag-yoga? Hindi, parang naka 420 sa inang puta. Kaya sabog na sabog! Yung pukin niya makate. Oo, sabog na sabog! Pinutukan ko, pre. Oo, sabog na sabog! Sakit siya buong gabi. Wasak yung puki niya sa titig ko, wala tangke! Tangina, ikaw rin! Okay. At tanongin kita ulit, Mida. May nangyari rin ba sa inyo ng asawa niya? Wala! Di ako nagtangka. Sobrang kadiri kaya. Si Shernan tapos ang asawa niya, magkamukhang magkamukha. Pangit. Nung nakita ko nga yun, ako'y napasyet at punyeta. Bakit na naman? Wala! Kamukha niya si Antonieta! Amazing! Si Antonieta guys, sa Bubblegang yun yung ginaganapan ni Betong, no? So kung hindi nyo, malamang yung iba hindi na naabutan si Antonieta kasi dati yung Bubblegang, 'di ba, tuwing Friday ng gabi yun. So may ano sila doon, may ganun silang serye, yung Antonieta. So kung hindi nyo pa alam, search nyo na lang yun. Na naman? Wala! Kamukha niya si Antonieta! Amazing! O, pansin nyo ba mga repa na marami sa aming nagbigay ng info? Sobrang dami na kasing bad trip sa dalawang to dahil sa pangungupal nilang estilo. Maging sariling bayaw ay tataluhin para lang matustusan ng bisyo. Dapat sa inyo pagsasampalin ng piso, mga mas mukhang pera pa sa skitso. Ha? Kaya sorry na lang mga iho yung kasi ang aming napag-alaman. Oo, magulang ka nga sa mga anak mo. Pero bakit maging sarili mong bayaw ay nagagawa mong lamangan? Ops, natuto lang kami sa inyo Sinabi niyo na to sa nakaraan na di naman niya kami itatapat sa inyo kung di namin kayo kayang tapatan. Time, Pacboy Bars, babe. Okay, nagkaroon ng iba sa round 2 ng Mickey D. Wise One. Kumbaga, kung yung round 1 nasabi ko kanina is maraming mga lines na hindi tumatama kila Shernan M-Zite. May mga generic lines sila na pwedeng sabihin na, sinabi ko kanina, pwedeng ma-apply sa ibang battle MC. Yung kwento naman ng round 2 ng Mickey D Wise One, para sa akin, pulido na puro team SM lang yung tama nila doon. Hindi sila gumamit ng mga generic lines, though may mga gas-gas na angulo about dun sa Fuckboy Bars, something ganyan. Pero para sa akin, yung power ng round 2 nila is same dun sa naging performance nila sa round 1. Actually, dapat isi-7 ko, no? Bigyan natin score to. Dapat isi-7 ko yung yung Mickey D Wise One kasi medyo naging mabagal yung pag-angat ng round 2 power nila, yung level nila kasi 'di ba? Ano pa ba 'yun? Kalimutan ko na to. Basta yung round 2 ng Mickey D Wise One, napaka-solid dun para sa akin. Nagkaroon ng
ng mga effective lines doon at yung mga punto nila para sa share ng MZite lang talaga. Medyo nawala yung yung pagkakaroon ng generic line na pwedeng sabihin natin pwedeng ma-apply nila sa ibang battle. So nawala yon. Puro direkta, puro punchline kila share ng MZite. Pero still naghahanap ako ng mabigat na linya. Still naghahanap ako ng sobrang lakas na haymaker, pero anong nangyari, hindi pa rin dumating yung ganong inaantay ko. Kung yung pare sila ng power level ng round 1 nila. Ang pinagkaiba lang is yung content, no. Yung round 1 ang daming generic lines. Round 2 naging pulido na puro team SM lang talaga yung tama nun, pero still medyo nagkukulang talaga sa mga effective at mga heavy lines na para ma-KO yung dalawang share ng MZite, kasi share ng MZite na yan, kilala na yan. Hindi sapat yung mga ganong punchline lang. Kailangan talaga yung tipong kung sa boxing magugroggy mo talaga yung kalaban para makuha mo yung round. So ayun, medyo nakukulangan ako, pero overall naging maganda naman yung chemistry, yung pinakita nilang chemistry, sobrang solid nun. Di ko alam kung naging magkampi na ba sila noon, pero sobrang solid ng chemistry ng Mickey D. Wise 1 para sa akin. So, yun, tignan natin kung mababalik ng share ng MZite to. Let's go. Ako na una. Ako pinauna niya, mga papi. Dali ka ngayon. Alam nyo, kung naging mamamatay lang ako, yung dalawang ulo nyo, agad kong papaputol. Hindi ako fuckboy, hindi ako babaero. Sa gantong itsura, tingin nyo may papaton? Tangina, sa mga linya, dapat gagamit kayo ng brain, man. Hindi pangit ang asawa ko. Baka pag nakita mo yun, tas nakita mo itsura mo, maniwala ka sa alien. Ano? Asawa, sobra kayo umanlait. Yung titi mo parang tangke, kaya pala sa sobrang luma, di na nagagamit. Agoy. Nabasag. Huwag kayong makapanlait na mga team loyal. Wala kaming ibang dinadali. At kung totoong babaero nga mga 3GS, kaya nga hindi ka kasali. Tangina, ito pa, nandadami kayo ng asawa, hindi naman yung rekta sa kalaban. Walang tirang madiin. Hindi namin kayo gagayahin, hindi namin dadami asawa nyo, hayaan na natin sila matulog na mahimbing. Game? Teka lang. Huwag mahihiyang magtanong. Ang liit daw ng titi mo eh. Sabi mo sa asawa mo, huwag mahihiyang magtanong. Alam mo ba, may kanta to si Mickey D, ang title, Panakbutas. Maganda ba? Maganda ba? Maganda ba yung kanta? Pangit, no? Tama ka. Ganto lyrics mo. Di mo alam kung anong pakiramdam ng umasa at lumuha. Puno-puno ng pagdurusa. Ang ating sinimulan, tayo ay okay naman. Ngunit di ko inakala, pag-ibig mo'y mawawala. Teka. Hindi mo inakala, pag-ibig niya mawawala. Nagtaka ka pa sa ganyang mukha. Ipapasa mo sa Facebook, hayop ka! Assuming ka masyado. Hibang ka. Ako nga nababasted eh. Ikaw pa. At di ba si Mickey D ang tunay na ama ng anak mo? O kung hindi, kanino? Alam mo sa sarili mong kay Mickey D yun kasi nung lumabas yung bata na pagkamalan mong anino. Gago. Kaya pala nakipaghiwalay siya. Oo, sa asawa niya. Galit na galit, halos isumpa yung babae. Sinabi mo pa. Paghihiwalay niya daw yung mga bata, Sa mismo nagpas siya. isasama niya daw yung gwapo at maganda. Ang ina, pinili pa yung dekan niya. Pero nakamupo na yan. 5 years na sabik sa puday. Kaso yung nakuwang GF, flat-chested, kala mo pader na buhay. Hilig pang magbabag sa shower. Pag tinatawag, wala siyang tugon. Tapos paglabas ng CR, nakatapis ng tuwalya. Wow! Mukha siyang turon! Pasanihin mo siya ng isa buhay, ha? Total mukha siyang MC Pak na pak. Hawigin din ni Batas eh. Kaya pala yung boobs champion, back to back. At ikaw, fuckboy na tsaka, palamunin ka na nga lang nang gagago ka pa. Wala kang trabaho, pero yung tinatrabaho mo, asawa ng iba, tropa mo pa.
Wala ka nang trabaho, antay-biyaya, palagi nakahilata, kailangan pang may tagahila para lang tumayo. Sa sobrang tamad mo, pati yung melon, kinayod na ng tang para sa'yo. Tapos nung ahon, nag-costume ng tanod, tang inasarap mo sapakin. Tapos tinalo ka lang ng 6th threat kasi ang dali mo lang sindakin. Tanod, pero sa Bicol, siya yung nagsimula ng engkwentro. Tangin na dapat sa'yo mamatay na. Pex man! Hayop ka, mas sinungaling ka pa kaysa sa on the way na. Tanod ng tugma, baka tamod ng tugma. Ang tamod, putang ina mong itim-itim niyan. Hayaan mo na yung kulay. Hayaan mo na yung kulay. Ikaw yung tamod na pinutok sa kumot kaya walang kabuhay-buhay. Respeto po sa mga barangay tanod dyan, sir. Pero sa inyo, wala kaming pake. Kasi kung barangay tanod ka nga, alam mo pinapaikot-ikot lang kita buong gabi. Boss! Boss, ano to? Kumbaga sa mga produkto, sample, free, kami mga epic na malapit nang maging legend, tapos itatapat mo sa mga Warrior 3. Tapos nung pagbagong Calabarzon daw, di ko alam kung ano yung reference, pero feeling ko ML. Yung mga rank ata sa ML yun, no? So, yun. Hindi ako nag-ML eh. tatapat mo sa mga Warrior 3. Tapos nung pagbagong Calabarzon daw, Uragon. May Bicol pa sa Calabarzon, naduduling ka na yata. Lumapit pa sa tore, patay ang bata kasi hindi tumitingin sa mapa. Mobile Legends, bitch. Calabarzon, Uragon, Uragon, Uragon. O sige, manahimik ka lang. Ganyan talaga ang Mongoloid. Pag may gustong sabihin, di magpapaawat, kaya pabayaan na lang. Gusto nyong ipamuka na Bicolano ang mangingibabaw sa laro? Sige, tutuparin ko yung panalangin nyo. Tama nga, Bicolaro ang mangingibabaw, kaya kayo nasa ilalim ko. Ako ay kapwa nyo, Uragon. Ngayon, kapiling nyo na. Pag ako ay nagagalit, parang siling pula. Tagahanga lang naman namin ang mga siling yan. Kaya ibibitin lang namin pati warek ang mga siling pan. Ibibitin, pati warek, siling pan, walang nakakuha. Ano, ganun na lang yun? Uulitin ko ha, ibibitin, pati warek, siling pan, wala talaga nakakuha. Natural, nasa taas yun. O yan ha. Nakabattle na kayo sa B-side. So paano yan? Kita-kits na lang uli. Go home, hasta la vista. Palauli na kamo. Go home, motherfuckers! Ang gusto nyo Tagalog ha, uwi. Okay, round 2 ng Team SM. Nahihirapan ako kasi hindi naging katulad ng ng performance ng Team SM yung round 1 nila, ay yung round 2 nila. Kumbaga yung round 1 para sa akin pa yon, malakas pa yon, effective pa yon, pero pagdating sa round 2 parang nawalan ng effectivity. Hindi ko masyadong narinig yung mga punchline na inaasahan ko. Although yung round 1 medyo nagkulang din naman sa mga punchline, pero andoon nakasiksik yung iba or yung iilan na mga punchline pero yung round 2 feeling ko nag-focus sila dito sa jokes no, more on jokes yung round 2 ng Team SM. Para sa akin effective naman yung mga jokes nila. Kumbaga kung nag-jokes ang Mickey D. Wise 1 sa round 2, mas naangatan ng share ng MZite sa in terms of jokes yung round 2 nila. Pero still mas para sa akin mas malakas yung round 1 na pinakita ng Team SM kumpara dito sa round 2 na pinakita nila. So naguguluhan ako, nahirapan ako kung paano ko siya i-scorean kasi naging maganda yung performance ng ng Mickey D. Wise 1 kasi sabi ko nga sa inyo, more on direct punches na yung pinakita ng Mickey D. Wise 1. Lumakas sila compare sa round 1, no? Pero pagdating naman sa Team SM, comparing to their round 1, humina naman yung round 2 nila. So di ko masabi kung ibibigay ko ba yun sa team share ng MZite kasi although may nakikita akong lamang ang Team SM in terms of jokes, pero sabi ko nga sa inyo, pag battle or pag tournament, hindi ko masyadong tinotolerate ang mga jokes, no, kasi more on bars, more on punches, punchlines, haymakers yung tinitignan ko kapag mga ganitong tournament. So sa performance, I think, or sabihin natin round 2, sabihin natin itatabla ko yung round 2 kasi hindi ko talaga ma-distinguish kung sino yung mas nakalamang sa battle na to kasi yun nga, round 1 nila Mickey D, feeling ko naging flat yon, pero pagdating sa round 2 lumakas sila doon, no?
medyo nagkulang lang yung round 1 nila Mickey din ng mga ng mga direct punches pero pagdating sa round 2 nahabol nila yon, no? So para sa akin round 1 and 2 tabla yun no? Sa 8 puntos magka-level yon. Magkaiba lang ng nilamang yung round 1 sa nilamang sa round 2, pero yung scoring nun para sa akin tabla. Round 1 naman ng Team Shernan, Mzite, andun naman yung mga effective jokes, haymakers, punches, pero medyo nakulangan lang naman ako. Pero kung itatapat natin yung round 1 nila, parehas lamang ang Team SM doon, kaya yung round 1 binigay ko sa kanila. Pero yung round 2 ng Shernan, Mzite, feeling ko talaga bumaba yung energy level kumpara dun sa round 1. So itatabla ko muna yung round 2 nila parehas kasi I can't distinguish kung sino yung lumamang doon. Lamang ang Team Shernan, Mzite sa jokes, pero hindi ko pwedeng sabihin na dahil doon, no, dahil dun sa preference na yun, or sabihin na sa elements ng battle rap na yun, makukuha ng Team Shernan yun. No, medyo sa bars, no, medyo nakulangan ako. So syempre props naman sa Mickey D Wise 1 kasi mas lumakas sila doon, mas umangat sila doon. Shernan naman, Mzite, feeling ko talaga bumaba. So itatabla ko muna yung round 2. I can't decide. Ayoko naman ibigay sa Mickey D Wise 1 dahil sa ganun lang. Ayoko rin ibigay sa Shernan, Mzite dahil sa ganun lang, no. So I can't decide. Itatabla ko muna sa 8 puntos yun. So 17 to 16, round 1 Shernan, Mzite, round 2 tabla. So round 3. Yung mga sinasabi nyo, talagang nakakaumay namin. Tangina, nagpaawa pa kanina. Tapos yung mga asawa rin sa ka-GF, dinamay nyo rin. O diba? Tanginang yan. Mukha mo puno na ng bukbuk. Yung talong, yung turon, galing yun sa Facebook. Yun, babay, ikutin mo ako. Ang kapal mo talaga. Ako ang tanod, ikaw ang kap. Ang kapal lang mukha. Tanginan to, mga balahura. Dapat ito yung mga binabastos sa presscon. Palibasa sa bitter sa tanod, pagkat na 12 oras, alisin mo na kasi yung deadly weapon. Tapos, tanga daw kami kasi walang uragon sa Calabarzon. Nagkamali kayo doon, mga repa. Hindi ako ang tanga doon. Siya. Wala namang kwento to si Shernan pero kababayan namin. Kaya pabayaan nyo na. Pabayaan nyo na nakasama ka dito sa gitna na mapahiya. Ila pa baba? Utak talang ka. Lakas bangutya. Kapal lang mukha. Lagi lang tong naka-makeup kaya di nyo nakahalata. Sa lahat ng kanyang sinasabi, kabaliktaran ng kanyang nagawa. Sample? Sample? Di ba sinabihan mo si Apex ng arogante? Kasi dinawit na yung pagtitinda ni Sinyo ng damit. Magaling, magaling, magaling. Pwes shoutouts rin pala nung Gubat Por, di ba pinuna mo rin yung pagtitinda ng gamit ni Tuwing? Ang nakaka-bad trip ka na, brother. Talagang di ka na nakakatuwa. Oo, bagay ka nga maging Shernan Undertaker kasi galing mo lang Mahila ko ba? Kasi kung si Bakla nung laban niya kay Plasma, ang nagmukha lang kung timang. May pagis-agis ka pa ng confetti, tangina mo sa laban yung nagkalat ka lang. Kaya M-Site, sa pakiramdam na i-proclaim mong ikaw yung mananalo, pero ikaw yung umuwi na luwaan, no? Nakachamba ka lang doon sa 00, pero kay Plasma, nagmukha kang uhugin na talunan. At ito naman si Manoy Shernan, nakachamba lang kay Balakid, bonus round na lang dahil susunod na kalaban niya. Ayun, talo. Hindi pa kasi tapos yung battle, mayabang na. O di ba linya mo yung ayop ka? Pwes nasapin nyo ngayon ang pait. O ano rin sa pakiramdam na yung mga isinukan nyo, pinapalamon namin sa inyo ulit. Kaya babaliktad sa amin tong ISIS, kaya magsisi ka na ulupong. Bakit ka pa kumampi dito sa Pinoy, sa Kurage, maglimang bola tong gunggong? Ang ibig lang namin pong sabihin, kung di ka naman nag-costume, yung karir mo ay wala namang spark. Sa madaling sabi, pag wala kang balute, wala ka namang tira na parang si Tony Stark. Okay. At syempre, magre-rebat yan. Nag-iisip na ng syllables niya. Na kesyo, malayo ang ating distansya. O tawagin nyo kung si Iron Man kasi yung mukha ko hugis plancha. At speaking of plancha, pagkatao Diyos sobra ng gusot, ang dami naming nasilip na butas, kaya wag na kayong magpalusot. Mga mas plastic pa sa plastic, sa kakupalan ay balot, kaya wag na kayong magtaka kung dun sa dikman, ulmalingasaw ang baon ng mga supot. At trivia. Alam nyo ba na karamihan sa mga fans ni Manoy Shernan ay motorista? Totoo po yun, mga boss. Bukod kasi sa magaling itong magpaandar, sa mukha niya mismo hinulma yung helmet sa motocross. At nag-compose ka pa ng Bolis Life? Ang nakakala mo kung sino kang hustler. Ba't ka nga ba nag-compose ng Bolis Life? Porket mukha kang buwan na first quarter?
At di ba, sir, nagtabla kayo ni Lily dyan sa tryouts. Tapos yung katabla mo, tinabla mo pa. Puta, grabe yung mindset. Commissioner ng sunugan na nasunugan al sa balutan sa poder ni Mike Swift. At di ba dati di mo kailangan ng flip-top, tas ngayon nandito ka na? Kaya doon kami masyadong na bad trip. Isa kang perpektong ihemplo na nagrarap lang para sa pera. Lalong-lalo na Pag may chicks, rapapogi ang puta. Pwes, andito na ang inyong karma. Itong mga bakla, dito sa torneo, hindi na makakarampa. At ito na ang oras ng pagkamatay nyo. Bakit di man lang kayo naalarma? You want some beef? Tangina no, magmumukha kayo sa aming shawarma! Kasi lahat ng 3GS ka respeto! Kayo lang hindi! Lahat ng 3GS iniidolo! Kayo lang hindi! Palakpakan lahat ng 3GS! Kayo lang hindi! At higit sa lahat ng Bicolano ay Uragon! Ikaw lang hindi! O, di ba style nyo yung mga tanga? All 3 rounds yun ang ginamit namin dito. Alam kasi namin mas epektibo. Napatayin kayo gamit ang sarili nyong estilo kasi natutol lang nga kami sa inyo. Sinabi niyo na to, San, nakaraan na di naman niya kami itatapat sa inyo. Kung di namin kayo kayang tapatan. Tangina, real talk, bars, jokes, multis, ribat. Tangina niyo, meron din kami niyan, fuck you. Kaya Team SM, isa lang masasabi namin sa inyo, we got it all for you. Galing. Okay, actually nakahabol sila. Sasabihin ko na sana na ito yung pinaka-worst na round na Mickey D. Wise 1 kasi unang-una sa lahat at kapansin-pansin na nawalan sila ng crowd doon. Although sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong tumitingin sa crowd reaction pero halata na medyo bumaba yung ano nila doon, yung stage presence nila, no? Halata na nawala talaga yung stage presence. Yung rounds 1 and 2 nakuha nila yung crowd dahil sa mga jokes nila. Pagdating sa round 3, hindi sila masyado nag-jokes kaya medyo nawalan ng stage presence. So, ayun, isa yun sa mga nakikita ko na effective ang Mickey D. Wise 1 kapag nag-jokes. Pero kapag nagseryoso sila sa mga bars nila, medyo nawawalan sila ng stage presence, no? Yun nakita ko yun. Pero, yung ender nila na we got it all for you, tangina, nagustuhan ko yun. SM, we got it all for you. Pero overall naman yung chemistry naman ng Mickey D. Wise 1 hindi natin pwedeng disregard yun. Napakaganda ng chemistry nila. Sa pinakita nila na all 3 rounds hindi sila nawala. Hindi sila nagkapaan. So for me, napaka-praktisado ng ginawa nilang chemistry, no? Yung chemistry nila sobrang well practiced, no? Hindi sila nag-uunahan, hindi sila nagkakainan sa rounds, sa mga lines. So for me, consistent naman yung Mickey D. Wise 1, all 3 rounds, bibigyan ko ng 8 puntos yon. Actually, dapat isi-7 ko na yung round 3 kasi for me, ito na yung pinaka-worst na round nila. Pero para sa akin, humabol sila sa second half. And enough yun para iangat ko ng 1 puntos yung round 3 nila. And ayun, overall na lang siguro yung round 3. No, all 3 rounds, bigyan ko ng 8 puntos yun. So, tignan natin, MZ, Mickey D. MZ, Sherman. Costume na naman, wala na bang bago? Masakit ang reality, bro. Na itong tinitiran yung nagko-costume magiging dahilan na madadagdagan yung 500 na talent fee nyo. Tangina, anong korting plancha yung baba? Mukhang mali ka, papi. Yung baba ko, hugis apa na may ice cream. Kaya ako yummy. Lahat ng Bicolano maputi. Ikaw lang hindi. Tapos na eh. Ako na. Paano ba nakasali ang mga yan? Alam ko. Talaga? Oo, bistado ka na. Gusto kasi tayong malabanan sa madaling araw, kaya patagong sip-sip ang ginawa. Nagpa-event si Enigma at ang buong uprising inimbitahan sa bayan niya. Paglabas ng poster nung Aon 7, puta, may laban siya, palakpakan! Ang lupit! Ang tigas, talagang hindi tinatablan sa sobrang kapal ng muka. Tapos nung kataga, inilaban ka na kay Dilim, di ka pa nakahalata. Pinauna na ng punchline at laway, kaya umuwi siyang basa. Bugbog sarado si Gago, kaya siya nagmukhang taong pasa. Mickey D,
Alam mong life is too short, ba't lumaban ka pa sa akin? Sige, send me an angel, baka sakaling yung kapangyarihan ko'y kaya niya pang awatin. Ngayong gabi, kakalimutan ko ang humanity. Dahil kamatayan mo lang ang option. Tatanggalan kita ng kamandag, alam kong galing ka ng Scorpion. Uragon tumanoy, kaya alam niyong mabangis. Yan taglay niyong anghang, para sa akin matamis. Pag kayo ang nagrarap, lalo na pag todo, tingin niyo sa sarili niyo matindi, pero para sa akin bobo. Pag kayo nagsusulat, nasasayang ang parang rap. Pag ako nagsusulat, kadalasan autograph. Sa bawat gig, inaabangan sa sobrang daming tao, halos di na makausad. Kayo para magkagig, kailangan pang makiusap. Pinambubuhay ko sa pamilya ko, pagod, pawis at dugo. Pinambubuhay niyo sa pamilya niyo, tigas lang ng bungo. Kaya wag kang pa-egoy-egoy sa akin, porket mukha kang Afrikanong talong. Di ako magaling mag-English, pero marunong ako magpadugo ng ilong. Kaya sa landasin ng tournament na to, hindi na kayo makakasunod. Sa pagsulungat nyo, sa pagtindig namin, ilalakad kayong paluhod. Alam nyong magkabilang dulo ang agwat ng pagitan natin at ang tanging buod. Kung hindi nyo nakuha, ikakahon lang namin lahat ng pasalubong parang galing abroad. Huwag kang feeling strongest dahil sa katangahan ka nakukulong. Ikaw di mo masasalo ang kasikatan porket mukha kang napabayaan sa bubong. Ito na ba mga bituin ng unibersikulong ito? Sige, pagbigyan, total minsan lang naman. Pero ang katotohanan niya na hindi kayo bituin at sa unibersikulong to, hindi kayo kawalan. Ito sa totoo lang. Nice. Mahirap makilala sa gatong eksena, lalo siksikan na talaga. Bukod sa dapat may talento at pakisama, dapat swerte ka. Pero kung hindi para sa'yo, huwag mong pilitin. Subukan mo magnilay-nilay. Palibasa mga nakatikim ng konting papuri, mga takot na magsibalik sa mga normal nilang buhay. Kung siya nagtitimpi pa sa inyo... Tang-ina. Wala na. Tangina. Punto yung pinaka naging edge ng Team SM dito. Nagiging edge ng Team SM dito. Mamaya, explain natin maayos. Ang sasapitin nyo sa akin malagim, sapul kahit ang maitim kapag ang paningin ko ng dilim. Pagkatapos ko masunugan, iaalin tulad ko na lang ang gagawin kong pangangatay. Kasi ganun naman ang apoy, bukod sa gumagapang, marami pang nadadamay. Sige, kami na mayabang. Kami na mahangin. Kami na ugali kalye. Pero sa battle, utak ang timbangan. Hindi sa ugali binabase. Kahit matalo man kami, maraming salamat pa rin mga tol. At least alam nyo na, Na kahit hindi na siya bumanat, kahit di na siya bumanat, kaya ko kayo mag-isa. Ang ina mo ah. talaga. Gago pa na naman ah. Flip top. Okay, round 3 nila parehas naging labanan ng mga bars, no? Parehas silang nawalan ng crowd, no? Nawalan sila ng crowd kasi sabi ko nga sa Mickey D. Wise 1, pumasok sila sa bars, pumasok sila sa mga punto, sa mga mensahe. So pero for me, yung stage presence nila is hindi ganoon naging kalakas ng round 1 and 2, no? Sabi ko nga naging effective ang Mickey D. Wise 1 kapag mga nagjo-jokes, no? Pansin naman yun sa rounds 1 to 3 nila. So pero feeling ko yung second half ng round 3 nila is nakahabol yon, kaya binigyan ko pa rin ng 8 puntos yon. Pero yung share ng MZ kakaiba yon, no? Yung round 1 and 2 meron din silang crowd reaction, may mga jokes sila, parehas yung story. Yung round 3 hindi rin sila masyadong nag-jokes, no? Or wala talagang jokes, no? Kaya medyo nawala din yung crowd. Pero yung stage presence nila hindi nawala. Yun yung pinagkaiba. Yung Mickey D. Wise 1, nung nagseryoso sila, nung nag-bar sila, nung nawala na yung mga jokes, feeling ko yung stage presence nila is nawala din. Pero yung share ng MZ, pumasok sila sa bars, walang mga jokes, pero still yung stage presence nila nandun, na masasabi mo na ano yung next na linya, kaabang-abang yung mga next lines kasi yung mga punto ng share ng MZ is andon, mabigat. So para sa akin yung stage presence ng share ng MZ, yung performance nila is hindi nawala. Although pumasok sila sa mga bars, diba? Although nawala yung mga jokes, still yung presence nila, yung humor nila andon. So para sa akin lumamang pa rin yung Team MZ, share nan sa round 3. Gusto ko sana bigyan ng 10 puntos yung share ng MZ, ganun kalakas yun. Pero feeling ko kasi hindi pa tumotodo yung share ng MZ. Yun
all 3 rounds naghanap ako ng mga 2 or 3 na powerful na haymaker, pero hindi dumating yun. So para sa akin, hindi pa tumutodo yung Shernan M-Site. Feeling ko nagtipid pa sila dito. So ayun lang. Pero round 3 ibibigay ko yun sa Shernan M-Site. So rounds 1 and 2 Shernan M-Site yun. Dikit lang yung battle na to. Yung round 2 nga tinabla ko pa so sobrang dikit. Pero final score, Mickey D. Wise 124, tapos 26 naman sa Shernan M-Site. So 2 points lang para sa akin yung nilamang ng Team SM dito. Siguro sabihin natin nag-stutter yung Team M-Site, Team SM rather. Kung sabihin natin nag-stutter sila, pwedeng ibigay ko kay Mickey D. Wise yung battle na to. Pero dahil pares naman malinis yung naging performance ng dalawa, naging malinis, naging maayos yung pagkaka-deliver. Pero ang pinaka nilamang lang ng Team SM dito is yung content, yung humor, yung stage presence, yung mga effective lines. Yun. Pero dikit lang, sobrang dikit nga. Nakita niyo naman sa final score natin, 26-24 by 2 points lang. So rounds 1 and 3 Team SM yun, round 2 tabla. Yun lang. Mickey D. Wise 1 versus Shernan at M-Site. Maging ice best para sa kanilang apat. Shoutout sa Bicol Boy, shoutout sa Team SS. Dos por dos ang laban ng Boto ng Jurado. 7-0 advancing sa tournament. Magingay para kay Shernan at M-Site. 7-0 So judges. Maraming salamat sa Team Oradon, sa kay Mickey D, tsaka kay Wise One. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa tropa ko sa Mahayhay. Ayan yung nakataas. Kay Boss Enigma, maraming salamat. Dos por dos. Judges. Judges. Binigay ko yung boto ko kay Shernan at M-Site. Binigay ko yung lahat ng round sa kanila. Siguro kung may parang tablang round doon, yung round 2 lang. Pero congrats. Diba? Kita nyo na, all 3 rounds binigay ni Apex sa Shernan M-Site, pero kung may tabla daw yung round 2. So, panalo tayo doon. Sa kanila, gasolina para kailang Mickey D at Wise One. Congrats. Kiss. Ang binoto ko po si M-Site at si Shernan. Grabe silang dalawa, grabe yung kasasabi lang na ito, rebat agad. Tapos may mga ginamit pa silang kakaibang mga style. Talagang nakuha nila yung crowd, iba pa yung mga bars nila. Kaya sila binoto ko. Abangan nyo na lang to sa YouTube. Okay. M-Site, Shernan yung binoto ko kasi yung round 1 at round 2 halos pantay sila. So yung round 3 nagbigay ng exciting factor. Mas malinis yung round 3 ni M-Site at ni Shernan. So sila. So binoto ko all 3 rounds Team SM. Halos pareho sila nakatake pero yung Team SM para sa akin mas ano sila mas creative tapos well-rounded. Yes. Nila. So yun. Team SM. Binoto ko pala Team SM. Nanaig sa akin yung experience pero props sa Mickey D, ibang klase yung chemistry nila, so may mga tumatatak silang bars, lalo na yung sa SM. Kaso lang, ang lakas ng mga rebat din nila siya ng M-Site. Oh, yung we got it fall for you. Kabalik po, Dasky po, binoto ko po, Shernan M-Site. Pero magaling din po yung dalawa, kaya lang, courage din po dito. Mula sa rebat reference, talagang kitang-kitang praktisado. Pero props pa rin po sa Team Bicol. Maraming salamat. Bait ni Dasky dun Ayun, binoto ko all 3 rounds sila. Team SM, sila Mickey D. Wise One, effective, maganda. Kaso kada round na mas nalalamangan Tsaka yung sa round 3 nila, bumaba sila kala Mickey D. Tama. Wise One. Sila naman, sila Shernan. Nagseryoso mas maganda yung Tama. Yun lang. So ayun, yung vote ni Apex, yun yung pinakamalapit na kaparehas natin. Sabi ni Apex is all 3 rounds binigay niya, pero kung may dikit man na battle or dikit na or tabla na round, yung round 2 yun, which is ayun yung ginawa nating hatol sa battle na to. So
okay pa rin yun, props pa rin doon. Nakuha pa rin natin yung gusto nating vote na mga live judges natin at yung mga napansin ko sa battle at I think nasabi ko naman ng maayos. So ayun, sana naintindihan nyo, sana nagustuhan nyo. Ito pa lang yung unang review natin sa 2x2 2x2 round 1, no. So next na natin yung Crazy Mix Basilio. So di ko alam kung ano to, Cripply Topper. So magandang battle pala to. So, katatawanan pala to. Pero, di ko alam kung Cripply Topper to. Pero, tignan natin, no. Makalalaman naman natin yan pag nireview natin. So, ayun. 54 minutes. Ang tagal ng review natin, So, ayun. Kita-kits tayo doon sa Crazy Mix Basilio na battle. So, ayun. Congrats sa atin. So, ayun. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.